Yan. Yan. Tayo po ay live ulit, no? Hindi tayo pwede sa taas kasi, kaya dito na lang tayo nag-live sa kwarto, no? Yan. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Magandang hapon po. Yan, live na naman po si Kuya Rons. Hello po. Ang tinig ko ay para sa'yo, ikat upang. Magandang hapon. Yan, good afternoon po. Live na naman tayo, no? At tayo po ay magbabahagi ulit ng salita, no? Yan. At ngayon po ay hindi tungkol sa Mother's Day. Ang ating pag-aaralan at ito po ay patungkol sa ginawa ng Diyos, no? At noong nakaraan kasi na pag-aaralan natin siya ay nalagutan ng hininga, no? Itutuloy natin kasi ito yung devotion namin ngayon. Devotion namin kanina. Itutuloy po natin at tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. At yan, wag po kayo mabother sa sa yung nakalagay po sa message, no? Send 200 to see your comments here, no? Wag po kayo mabother diyan. Hindi ko kasi matanggal, no? At yan, hindi po tayo nagpapabayad, no, na pagsasalita ng salita ng Diyos, no? Yan, wag po kayo mabother, no? At yan, salamat sa Panginoon at tayo po ay patuloy na mahal ng Panginoon. Gustong-gusto niya na tayo po ay nakikinig ng kanyang mga salita. Yan, at patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na laging kumain ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga, di ba, sabi nga sa kanyang salita sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan. Kaya tayo po ay mahal ng Panginoon. Gustong-gusto niya tayo na patuloy na makinig ng kanyang mga salita. Yan. Yan. Maraming salamat po sa ating tatlong mata, no? Gusto-gusto ng Panginoon na tayo po ay patuloy na makinig. Yung mga po, yan, sabi ni Obadiah, serve the Diyos, the servants of God, ay hello daw po. Yan, maraming salamat po. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Yan, tayo po ay nasa book of Matthew, no? Nasa book of Matthew po tayo. Ang title ko po ay The Sealed Tomb, no? Sinelyuhan yung libingan ng ating Panginoon, no? Sinelyuhan. At ito po yung confirmation ng plano ng Diyos, no? Kasi itong mga prophecy, yung mga naganap, no, noon ay nakasulat po sa Isaiah, no? Isaiah, yung iba nakasulat sa Psalms, no? At ito po ay katunayan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa, no? Maging hanggang ngayon, no? Maging sa noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy siyang gumagawa kasi siya ay buhay, no? At ang pag-aaralan natin po ngayon ay patungkol sa yung pagiging yung namatay siya, no? At susunod pag-aaralan po natin kung yung kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung burial ni Lord, no? Napaka-importante po kasi nito, no? Kasi may mga bagay po na patuloy na
paniniwala ng iba, no, na patuloy na kasi ito po yung kanilang itinanim sa puso ng bawat tao. Ito yung tinanim ng mga youth leader, no, mga youth leader. Tinanim nila ito sa mga tao para patuloy na huwag maniwala sa katotohanan. Yan, magandang hapon po, Miss Leia Gubatanga Guzman, no? Kumusta? Yan, mukhang tayo po ay malapit nang mag-taping ulit. Yan, maraming salamat po, Ma'am Leia. Yan, God bless po. Yan, tayo po ay kakain ng salita ng Diyos habang kayo ay kumakain ng physical na pagkain, no? Tayo po ay mahal ng Panginoon. Gustong-gusto niya na tayo ay yung ating spirito ay kumakain din, no? Yan. Yan, maraming salamat po sa inyong pagdaan, Ma'am Patricia Geron, Kayabya, magandang hapon po. Yan. Salamat po sa inyong pagsilip. God bless po sa inyo. Yan. Napakarami po mga sumisilip lang dito, no? Kasi sabi ko nga, baka nababother sila dito sa setup po kasi ito Ang setup po kasi yung send 200 stars to see your comments here. Hindi ko na siya mabura kaya wag po kayong mabother dyan. Ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay nakuha kong libre at ibabahagi ko po ng libre. Yan. Maraming salamat. God bless po sa inyo, Ma'am Leia at Ma'am Patricia. Yan, tayo po ay patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po Diyos sa pagkakataong ito na muli na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita dahil sinabi mo sa iyong salita, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi pati na rin sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At samahan mo po ako, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang matanyag, Panginoon, makita ka, Panginoon, ang iyong mukha sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito na dumaan, si Ma'am Patricia Giron, Kayabyab, anuman mga pangangailangan niya, at si Mama Leia Gubatanga Guzman, anuman mga pangangailangan lang, mga prayer request nila sa iyo, Panginoon, patuloy mo pong katagpuin, O Lord, anuman desire ng kanilang puso, marahil marami silang mga suliranin, Lord, ikaw ang Diyos na sumama, sapagkat ikaw ang Diyos na may magagawa ng lahat, at walang imposible sa iyo, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglakad. Ito mga nanay na ito, Panginoon, ay mahal na mahal mo, at alam ko po na sila po ay patuloy mong binibigyan, Panginoon, ng pagkakataon na makinig ng mga salita at patuloy na ituro ito sa kanilang mga anak. Salamat po, O Diyos, at alam po namin na kinatagpo mo na ang puso ng bawat isa. At sa lahat, Lord, ng mga dadaan dito, si Silip, Lord, katagpuin mo ang puso, lamang ikaw, ang Diyos na bumabago ng puso at buhay. Lord, yakapin mo ang bawat isang may mga suliranin, problema, O Lord, at anumang mga sakit, Lord, ay yung pagalingin. Yamang ikaw ang aming Jehovah Rapha, at alam po namin sa iyong pangalan, kami ay gagaling, Panginoon. Sa mga latay mo, kami ay gumaling na. Salamat po at patuloy na bigyan mo ako ng pag-ibig habang binabahagi ko yung mga salita, at bigyan mo ako, Panginoon, ng boldness, Panginoon, at yung pagmamahal mo, Panginoon, na iyong ipinakita noong ikaw ay narito, Panginoon, patuloy mong ipadama sa bawat isa na makikinig, manunood dito sa Enjoy Your Meals with Kuya Ron. Salamat po, napakabuti mo po sa amin, at pagpalain mong lahat, Lord, ng sisilip dito. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan, amen po, no? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yan, tayo po ngayon ay nasa Matthew, no? Yan, nasa Matthew po tayo. Babasahin ko na lang po, no? Basahin ko na lang po yung... Kung meron po kayong Bible, ay pwede nyo pong basahin yung Bible. So, verse
Matthew chapter 27, verse 57 to 66. Ang title po dito ay paglilibing kay Jesus, no? Paglilibing, no? Natalakay natin nakaraan yung kanyang pagkamatay, no? Makita po natin from Pilato, pumayag siya, nagugas na kamay si Pilato, at nakita natin na talagang dinala siya ang Panginoong Jesus sa Golgotha, dun sa tinatawag na mga bungo, no? At Golgotha at patuloy na doon siya pinarusahan, pinako sa krus, no? Dahil sa kahilingan ng mga Jewish leader, no? At makita po natin na nung siya ay nalalagutan ng hininga, bumangon yung mga patay physically doon sa lugar na iyon, sa Jerusalem. At makita natin nagkabitak-bitak yung mga bato. At yung kortina ng templo ay nahati sa gitna, no? At yun, lumindol, nabuksan ang libingan ng mga nabubuhay doon. Pero lumabas po sila, no, after mag-resurrect ang Panginoon. After magpakita ng Panginoon, nandun nakita-kita po sila. At sabi po dito sa verse chapter 27, no, hinaano ko lang to yung backward lang po tayo yung background ng pinanggalingan ng ating babasahin, yung pagkalibing na ng Panginoon. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Yan, sabi po dito, ay si Maria at si Santiago yung mga nandun, no? Naka-witness sila sa pagkalagot ng hininga ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, naganap na, it is finished. Yan, tetelestai sa wikang Griego. Yan, babasahin po natin sa wikang, sa SND version, no? Salita ng Diyos version. Yan, ang paglilibing kay Jesus, sabi po dito. Yan. Verse 57, una, nang magtatakip silim, isang mayamang lalaki na taga-Arimatea ang dumating. Siya ay si Jose, na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen. At inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng borol. No? At ipinagawa niya para sana sa sarili. So pagkatapos pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan. At saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. So na-witness nila, no? So kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga pariseyo kay Pilato. Sinabi nila na natatandaan po namin ang nanoong buhay pa ang mapagpanggap na iyon. Sinabi niya na mabubuhay daw siya muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti po siguro pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa noong una. Sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardiya kayo. Kayo na ang magbantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas, no? At nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. No? Yan. Yan. So makita po natin dito na nang magtatakip silim na, no? Nang magtatakip silim na, si Jose po ay isang mayaman. Siya po ay isang mayaman na
taga-Arimathea. Isa po siyang follower ni Jesus Christ, si Joseph na taga-Arimathea, no? Ginamit ito ng Panginoon para yung libingan ni Lord ay bago, no? Bago. No? Instead na kasi napakayaman niya, bumili siya nagpagawa siya ng kuweba para doon siya ilibing, pero naisip niya na kay Lord na lang. Irigalo na lang kay Lord yung libingan. So, hiningi niya kay Pilato, humingi siya ng permission kay Pilato para doon niya ilibing sa kanyang libingan sana, no? At pumayag naman si Pilato at makita po natin na inilibing sinarahan po. Yan, magandang hapon po, Miss Lenny Talan. Yan, Miss Lenny Mendez Talan. Yan, tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. At naririto po tayo sa Matthew 27:57-66. Yan, ang pinamagatan ko po itong The Sealed Tomb, no? Confirmation of God's plan. Yan. So, sabi po dito, nung siya ay nakuha niya na yung bangkay ni Jesus Christ, ay binalutan niya ng telang linen, no? Tapos inilagay na sa libingan si Lord, no? Hinukay sa gilid ng burol, no? At pinagawa para sa kanyang sarili sana. So pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan at saka siya umalis, no? Si Maria ay naka-witness nandoon na patunay na nandoon, na patunay na si Lord Jesus ay namatay, no? Siya ay namatay. So, nagbigay ng mga gwardiya sa libingan. Naglagay ng mga gwardiya sa libingan. So, kinabukasan, araw ng pamamahinga, nagpunta rito yung mga Jewish leader, no? At makita natin mga Pariseo, pumunta kay Pilato, natatandaan po namin na noong buhay pa, sabi kasi ni Lord na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw ayon sa turo niya sa mga disipulo, no? So makita po natin na siya ay mabubuhay at alam naman nila, no, nasa Book of Isaiah siya and Book of Psalms na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa susunod na araw dahil baka nakawin at ng mga tagusunod at ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya, no? At makita po natin yung daya, no, na talagang wise tong mga Pariseo kasi gusto nila pabantayan, baka kasi mapasinungalingan, no? At makita po natin na sa mga susunod na pag-aaral natin ay makikita natin yung kanilang pagsisinungaling na lang, no? Kasi talagang nabuhay ang Panginoon, maraming nakakita na nagpunta siya sa kanyang kapatid at pagdating dun sa sa Book of Acts na makikita natin na ang Panginoon ay pumataas, no, dun mula sa Mount Olive, no, at sabi nga ng kasulatan na kung paano siya pumaitaas ay ganoon din siya pagbalik niya, ganoon din siya bababa pagbalik niya, at maraming makakita, no. At lahat ng mga tao ay makikita siya, no? So makikita po natin siya. Kasi andyan na yung technology na ginawa, no? Kumbaga sa napakaraming mga gadgets, may internet, no? Pagdating ang Panginoon, lahat ng tao ay makikita siya, no? Malayo man ang Israel, ay makikita siya ng mga tao, ng lahat ng tao. At ang sabi nga niya, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya. So sabi po dito, kinabukasan araw ng pamamahinga, yun na nga po na sinabi na humingi ng bantay, no? Sabi naman ni Pilato, may mga gwardiya na nasa inyo na. Ibig sabihin, meron talaga naka-assign sa mga Jewish leader na mga guard, no? At sabi, hindi sila ang pabantayin nyo. Kasi mas mapagkakatiwalaan nila yung nagagwardya sa kanila, no? So, may mga gwardiya kayo, sabi niya, no? Kayo na ang magbantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato at na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas, no? Sealed para malaman nila kung may nagbukas. Di ba minsan nag-aano tayo ng mga sealed sa mga pintuan, minsan mga
yung scotch tape, no? Kailangan, di ba minsan sinasabi nga, do not accept if seal is broken. Ibig sabihin may nagbukas. No? Ito po ay katotohanan na talagang pinabantayan nila at sinelyuhan yung libingan ng ating Panginoon. So, sealed. Sabi po dito, kaya pumunta sila sa libingan, tinataka nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang bantay, no? Hindi lamang isa kundi ilang bantay. Ibig sabihin, hindi lang nakapangalan dito kung ilan, ay basta meron pong nagbantay, no? So, sabi po dito sa ating pag-aaralan, no? Yan. Hallelujah. Yan. Ito po yung ating pag-aaralan, no? So, makita po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na nagbigay ng kanyang buhay, no, sa atin at binigay niya ang kanyang buhay para matupad yung prophecy, yung katuparan ng sinasabi sa Isaiah at patuloy na siya yung nagbigay ng siya mismo yung para tayo po ay matubos ang ating mga kasalanan at makasama tayo sa kanya, no? Yung kanyang hinihandang tahanan. Sabi nga, di ba, nung siya ay umalis, alis ako at paghahanda ko kayo na matitirhan, no? At alam ko nga nakahanda na yung inyong matitirhan, no? Yan. Magandang hapon po kay Miss Lorna Namol, no? Ginahan. Magandang hapon po. Enjoy your meals po with Kuya Rons. Yan, enjoy your meals with Kuya Rons. Yan. Tayo po ay kakain ng salita ng Diyos dahil sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan. Magandang hapon po. Enjoy your meals. No? Kailangan yung espiritu natin ay kumakain din. Kaya habang tayo kumakain ng physical na pagkain, tayo po rin ay nag-enjoy your meals with Kuya Rons. Yan. Pwede naman yan sabay. Yan. Sabi po dito sa English po version, no, as evening approached, there came a rich man from Arimathea, no, English po. Kasi may mga followers din tayo sa ibang bansa, no, named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him, no. At makita po natin na ginawa ni Poncio Pilato na ibigay din kay Joseph yung kanyang kahilingan na ibigay na lang sa kanya yung bangkay ni Lord, no? At nakita po natin dito. Sabi po dito, Joseph Arimathea, a wealthy man and the secret disciple of Jesus. Secret disciple of Jesus. Courageously requests, no? Nagkaroon siya ng tapang na hingin yung bangkay ni Lord, no? Bangkay, Jesus' body from Pilate, no? Humingi siya ng permission. His wealth and his status give him access to Pilate. Yung kanyang katayuan na binigyan siya ng access, no? Ibig sabihin, hindi naman basta-basta lang makakapunta sa gobernador, no? Yung kanya, meron siyang access kay Pilate, no? Kaya mayaman siya, no? So, which ordinary followers wouldn't have had, na ibig sabihin yung ordinaryong followers ni Jesus ay hindi magagawa yon kundi sa pamamagitan ni Joseph. No? Marunong talaga ang Diyos eh. So yung Joseph boldness to step forward in a time of fear. No? Kung noon secret lang kung nabubuhay pa ang Panginoon, secret siyang follower ni Lord, nung namatay na, lumantad na siya at tapang na siya, no? Hiningi niya yung bangkay ni Lord. Uncertainty, sabi po dito, shows the depth of his faith, yung lalim ng kanyang pananampalataya at commitment niya kay Lord, no? Kasi follower siya ni Jesus eh. At yung commitment niya ay patuloy niya itinuloy, no? At sabi po dito, it's a reminder of the courage required to follow Jesus. Tayo rin ay dapat maging matapang, no? Sa
sa ating pagiging Kristiyano. Ibig sabihin po, hindi natin ikakahiya na tayo ay Kristiyano, hindi natin ikakahiya na tayo ay born again. So, even when it's risky, no, na napaka delikado kasi siyempre pinapatay yung mga followers ni Lord no? At this time makita po natin, no, after mga ilang araw pinatay unang-una yung isang martyr, si Stephen, kasi pinagbabawal nga ang maniwala o maging sumamba at ipangalat ang magandang balita. So makita po natin yung dito pa lang siya yung unang-unang matapang na meron siyang courage na teka, Kristiyano ako ito yung si Joseph ay binigyan ni Lord ng tapang, no? So sabi po dito, unang-una sabi po sa John 19 verse 38, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared from Jewish leaders, no? Unang-una natatakot siya sa mga Jewish leaders kahit mayaman siya, no? So dito nawala yung tapang niya. Nawala yung takot niya, nawala yung takot na talagang, sige, hingin ko yan hingin ko yan para ibigay yung aking libingan para sa kanya, no? Napakabuti ng Panginoon. At syempre bago yung libingan ni Lord, hindi yung may mga nakalibing na doon, no? So sa verse 59 to 60, sabi po dito, Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, no, and placed it in his own new tomb that he had cut out the rock, no? Binutasan yung mga bato para magkaroon ng kuweba, no? He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away, no? Ginulong niya yung parang pintuan, yung bato, para takpan yung libingan ng ating Panginoon at siya ay umuwi na. So sabi po rito, Joseph ensures Jesus' body is treated with dignity, no? Talagang treat niya na may dignidad, wrapping it in clean, no? Malinis yung pinambalot sa kanya, clean linen cloth, and placing it in his own new tomb, no? At makita po natin, imbis na para sa kanya, ibinigay niya kay Lord, no? At minsan dapat ganun din tayo, no? Para kumbaga sa pagkapag may conviction, no, bigay mo yan sa kay Lord, bigay mo yan sa kanya, no? Kumbaga sa pag may conviction, gawin na po natin 'yon. So siya ay may conviction na ito, teka muna, follower ako ni Jesus. O itong libingan ko, patay na yung yung si Lord, no? Kumbaga sa patayin niya siya, kailangan ibigyan ko siya ng libingan kasi makita po natin, iniwan siya ng lahat, no? Iniwan siya ng lahat, mga disciples niya, although nandun naman si Mary, nandun si John, pero yung libingan, gusto niya special kay Lord, no? Gusto niya special. Kung maalala niyo po si Lazarus, no? Kuweba din yun, at alam po natin na yung mga ganun may kuwebang libingan ay mayaman. So si Lazarus po ay mayaman. Si Lazarus po yung kapatid ni Martha and Maria, no? At makita, ganun din so, binalot din siya, binalot din, no? Binalot parang mami, no? Parang binalot po at talagang malinis yung pagkakabalot. Clean linen cloth, no? And placing in his own new tomb, no? Sabi po dito that this act of love and respect emphasizes the importance of honoring Jesus in both life and death, no? In-honor natin, in-honor niya si Jesus, no? In-emphasize dito yung importance of honoring Jesus in both life and death. Nung buhay siya, ay in-honor niya. So, nung patay si Lord, ay in-honor niya din, no? Napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Joseph. So, the new tomb, sabi po rito, unused and clean, symbolizes purity and the beginning Jesus' resurrection would bring, no? At ibig sabihin po, malinis yung kanyang libingan, yung clean cloth, ay libingan, ibig sabihin purity, hindi pa nagamit ng kung sino, at and the new beginning Jesus' resurrection, no, would bring. Ito po yung mangyayari kasi, no, sa prophecy. Sa Isaiah po, Isaiah 53 verse 9,
Yan, kung meron po kayong ilista nyo lang, tapos basahin nyo po sa bahay. So, sabi po rito, Isaiah 53 verse 9, He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, no? And through he had done violence. He had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Wala man lang siyang kasalanan, hindi siya gumawa ng masama, nor was any deceit in his mouth. No? Walang kasalanan, walang masamang salita na galing sa kanya. So, sabi po rito, so verse 61 na po, Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. No? So, may mga witness. No? So, sabi po rito, two Marys, devoted followers of Jesus, remained by the tomb. No? Talagang sila ay pumunta, signifying their deep love and commitment. Their presence also serves as witnesses to the burial. No? Ibig sabihin po ay talagang hindi niyaan ng Diyos na walang maka-witness, no? Walang maka-witness dun sa paglilibingan ni Lord, no? Talagang kumuha pa siya ng kanyang mga disipulo. So, itong si Mary at si isang Mary din, si Mary Magdalene, isang Mary, ay binigyan ng puso na talagang bantayan, no? Bantayan yung paglilibing sa kanya. So, their vigil shows the sorrow and love, no? Nalungkot sila at pag-ibig, no? Love of the followers of Jesus, no? Nalungkot sila, talagang dinadamayan nila ang Panginoon. At i-highlight nito yung importance of being present in moments of grief and supporting one another in faith. Na makita po natin, dalawa silang pumunta ron, nagsuportahan sila, at malungkot man sila, ay talagang sinamahan nila ang Panginoon hanggang sa libing. Yan, no? Yan, hallelujah. So, sabi po dito sa John chapter 3 verse 1, early on the first day of the week, while it was still dark, no? First day of the week, no? Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance, no? So makita po natin sa John chapter 3 verse 1 na siya yung pumunta rin, no? Siya yung pumunta rin para ang alam ko dito, may dala siya ng mamahaling pabango eh. Yan, siya yung pumunta, si Mary Magdalene. Siya lang mag-isa. Hallelujah. So the next day, the one after preparation day, verse 62 to 33, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days, I will rise again. No? Kita po natin, ito naman ay totoong sinabi ni Lord Jesus. So, the religious leaders remembered Jesus' prophecy about His resurrection and are concerned about His followers potentially stealing the body to claim He had risen. No? Parang baka sabihin ng mga disipulo ay nabuhay, nakawin nila, tapos sabihin nila na nabuhay. No? Pero hindi naman ganyan yung talagang nangyari. So, their action shows their continued opposition, no? Ano man yung mangyari, talagang mag-oppose talaga sila, no? Yung kanilang hindi paniniwala, yung kanilang disbelief ay nandun sa kanilang puso talaga, no? So, but also inadvertently provide further proof of the resurrection by seeking to prevent it, no? Ayaw nila na mangyari yun. Ayaw nila na mangyari yun, kaya sabi nila, humingi siya ng sundalo para pabantayan. So, sabi po rito, Matthew 16:21, no? From that time, Jesus began to explain to His disciple that He must go to Jerusalem and may suffer many things and that He must be killed and on the third day be raised to life, no? Ito yung sinasabi ng Panginoon atras lang tayo ng konti, no? Matthew 16:21, no? At sinabi ng Panginoon na siya ipapatayin, kaya pumunta tayo sa Jerusalem at ako ipapatayin, no? Nakalagay ito sa prophecy ng Panginoon at sa mga salita niya sa buko kay Isaiah. So, sa verse 64 to 65, sabi po rito, so give the order for the tomb to be made secure until the third day. Otherwise, His disciples may come and steal the body and
tell the people that He has been raised from the dead. Ito yung baka pasinungalingan nila, no? Baka nakawin ng mga disciples. Magandang hapon po, Miss Maylene La Chica. Yan, tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. Nasa Book of Matthew po tayo. Pinamagatan ko po itong the sealed tomb, the confirmation of God's plan. Ito po yung pagkamatay ni Lord Jesus, no? At pagkalibing sa Kanya. Yan, magandang hapon po. God bless po sa inyo. Lord, patuloy mong yakapin si Ma'am Maylene La Chica. Ano man kanyang mga pangangailangan, Lord, ay patuloy mong katagpuin yung desire ng kanyang puso. Lord, samahan mo po siya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang buhay habang naririgo pa sa lupa. Panginoon, samahan mo siya. Pagpalain mo kanyang buong pamilya, Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tuloy po tayo. Sabi po dito, the religious leaders asked Pilate to secure the tomb to prevent any tampering. No? Makita po natin nilagyan pa ng sealed, no? Pilate agrees, assigning guards to watch it, no? Kasi meron talaga silang gwardiya, may mga gwardiya talaga sila, no? Mga religious leaders kasi part pa din ng kanilang ginagalang pa rin, no? Ginagalang pa rin yung kanilang katayuan, mga religious leaders. So, pinayagan sila ni Pilate, sabi ni Pilate ay yan, may mga gwardiya kayo, sila na lang pabandayin mo, no? Ibig sabihin po, may mga nagugwardya sa kanila na galing sa government. Ito po ay hindi po ito private army nila, kundi galing pa rin po sa government. At pinababantayan ng mga religious leaders para secured, no? So, their attempt towards, sabi po dito, any claim of resurrection only set the stage for the miraculous event to be even more clearly from God. At as guarded tomb, no, would be found empty, no. Ito lamang ang sinasabi na talagang sealed na talaga to para para malaman na itong miracle na mangyayari kay Lord Jesus ay hindi ibig sabihin totoo, no? Totoo. At hindi po ito fake, no? Hindi fake kasi ang daming gwardiya. Unang-una sa pagkamatay pa lang niya ng isang batalyon na yung nagbabantay doon, no? Kasi siguro nabagabag si Pilato na kasi nakalagay hari ng mga Hudyo, no? King of the Jews nakalagay doon sa sa kanyang karatula, no? Kumbaga sa biro mo isa lang yung patay, no? Kumbaga sa si Jesus lang. Tapos isang batalyon yung nagbabantay sa kanya. Parang over-exaggerated. Pero ang totoo, talagang kahit na isang batalyon o 1,000 batalyon sila, ay talagang nagbabantay. Talagang nandun na yung mga angels, no? Nandun ng mga angels. Kasi katuparan ito ng mangyayari, no? Nakaabang, kailangan mangyari ito na mamatay si Lord Jesus para sa katubusan ng lahat, no? Kung maalala nyo, sinabi ni Lord na kaya kong ibigay itong aking buhay at kaya ko rin ulit ibawiin. Yan. At yan. Ma'am La Chica, enjoy po sa pakikinig. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mabusog po kayo nawa ng salita ng Diyos, no? So sabi po sa Acts 2 verse 24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep it hold on him, no? At hindi siya talaga impossible na, sabi po dito. Sige, basahin po natin sa Tagalog. Hallelujah. The Book of Acts. Yan, yung mga gawa. Chapter 2, Acts chapter 2. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Maaga po ako nag-live ngayon kasi alis kami. Pero kung may time mamaya, magla-live ulit ako. Acts chapter 2.
Acts chapter 2, sabi po dito, verse 24. Hallelujah. And verse 24, sa kabilang page. Yan, magandang hapon po, ma'am. Sino to? Yan, si Ma'am Violeta Dadul sa Panta. Yan, enjoy your meals with Kuya Rons. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, sabi po sa Acts chapter 2 verse 24, sabi po dito, yan, ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan na pigilin siya. No? Itong sinasabi ni David, para rin sa kanya, alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinapabayaan. Kaya hindi ako nangangamba, kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos. Na makita po natin na sinabi lang dito na talagang walang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi mapipigil ang kamatayan para gawin niya na tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, yung pinaka-last verse, so they went and made the tomb secure, putting a seal on the stone and posting the guard. No? Nakita po natin. So, the tomb is sealed. No? The tomb is sealed. The sealed tomb, yung title natin, the sealed tomb confirmation of God's plan. No? Which was a Roman method to prevent tampering, no? And ensure that no one could claim the body had been stolen, no? Hindi talaga mapapasinungalingan, no? Pero nakita po natin sa mga susunod nating pag-aaral ay makikita po natin yung ginawa ng Diyos. At ito mismong pintuan, no? Ito mismong pintuan ng libingan ng ating Panginoon ay yun mismo ay bumukas, no? At yan. So the measures taken, sabi po dito, by Jesus' opponents ironically provide strong evidence for the resurrection. Kailangan strong evidence na siya ay nabuhay, no? Kaya may gwardiya, may sealed, clear that the empty tomb could not have been the result of human intervention. So, hindi mga tao lang yung gagawa nito, no? Diyos mismo ang gagawa nito. So, sabi po dito, there was a violent earthquake sa Matthew 28, verse 2, no? Nagkaroon ng violent earthquake. Sa susunod natin ito pag-aaralan, pero lalagay po natin dito kasi ito ba yung supporting verse, no? Na kahit na sinilled nila, ay sabi po rito, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Hallelujah, no? Makita po natin kahit sealed, no? Kayang-kaya ni Lord na yung mga angels niya ay nandun na ay after 3 days siya po ay nabuhay. No? So, ina-highlight lang nito yung courage na ni Joseph Arimathea, yung itong kwentong ito ay ina-highlight, no? At yung devotion ng women, followers, na talagang binantayan sila nila Mary Magdalene hanggang sa sealed, no? Yung effort ng mga religious leaders, no? Para i-prevent yung resurrection ni Lord, no? Hindi talaga sila talaga pumayag, no? At makikita po natin sa susunod na pag-aaral, maski na po talagang nabuhay ang Lord, ay talagang babayaran pa nila yung mga kawal para magsinungaling. At sasabihin lang nila, ninakaw yung bangkay ni Lord Jesus. So, totoo po na talagang nabuhay po ang ating Panginoon. So, hallelujah. So, yung pananampalataya, unang-una. Tapos yung tapang, no? Yung tapang, yung courage, yung pananampalataya ni Joseph, at yung pananampalataya ng dalawang Maria, at yung courage ni Joseph, yung kanyang tapang, at yung pag-ibig ng mga followers ni Lord Jesus, ay pinakita nila. Buhay man si Lord at patay man, ay andun yung pag-ibig nila. So the futile effort
of his opponents to prevent the inevitable. No? Talagang yung effort ay nakikita natin dito, yung kanyang mga kalaban. No? So let us journey through this passage together and discover the profound truths it reveals. No? Nakita po natin dito unang-una yung courage na ginawa ni Joseph Arimathea, no? Sa verse 57 to 58. No? At yung ginawa niya, yung Joseph Arimathea, a wealthy and respected member of the council, took a significant risk, sabi po dito, by openly identifying himself with Jesus. No? Talagang doon ay talagang boldly na sinabi niya, ako ay isang Kristiyano. No? Kumbaga sa akin na lang yung bangkay kasi followers ako ni Lord Jesus. No? So, his boldly and is remarkable, especially given the fear of uncertainty surrounding Jesus' death. No? Maraming natatakot pero siya ay nagpunta ron kay Poncio Pilato para hingin yung bangkay. So sabi po dito sa John 19:38, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. No? Ayon sa natin din nabasa, no? Supporting verse ng ating nabasa din nasa dito sa 57 and 58. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. No? So, yung application dito, are we willing to stand up for our faith? No? Tayo ba ay gustong-gusto, pwede na tayo bang tumayo? You know? Kumbaga sana tatayo tayo sa pananampalataya, even when it might cost, no? As our reputation, comfort, and safety. No, yung ginawa ni Joseph, ay binigay niya yung kanyang kahit mahal, yung kanyang libingan ay binigay niya kay Lord. Yung kanyang reputation, kasi nga siya ay member ng council, siya po ay mayaman, hindi niya yon inalintana. At yung comfort, no, makita po natin pinabalutan niya ng mga telang malinis si Lord Jesus. At yung safety ni Lord, no, makita po natin na talagang yung tomb na yung ginamit ay talagang safe. No? Hindi lamang saan-saan nililibing si Lord Jesus. Kasi nga, nakita po natin dito yung pananampalataya ni Joseph Arimathea. So the love and respect for Jesus, yung pag-ibig ni Joseph at yung respeto niya sa kanyang Panginoon, sa kanya, siya isang follower ni Jesus. So Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb, no? And that he had cut off the rock. He rolled a big stone, and in front of the entrance to the tomb, went away. No? Umuwi na siya, ni-roll niya, talagang secured si Lord. No? Makita po natin na talagang nagsilbi siya, no? Nung buhay man si Lord at nung namatay, talagang hindi siya nagbago. So, Joseph's actions were a labor of love and respect, no? Yung kanyang ginawa ay pag-ibig kay Lord at respeto kay Lord, paggalang kay Lord, at by providing a new tomb. Unang-una, he honored Jesus in death as he followed him in life, no? Nung nabubuhay siya ay nag-follow, so nang namatay si Lord Jesus, nag-follow pa rin siya. So, the clean linen cloth and the two new tomb signify purity and honor, no? So, nasabi na natin kanina, talagang yung symbol ng linen cloth na malinis ay bagong libingan ay signify ng purity and honor, no? Sabi nga dito sa Isaiah 53 verse 9, he was assigned a grave with the wicked and with the rich and his death, no? No, mayroong mayaman siyang katabi, no? Ibig sabihin ay though he had done no violence, ay makita po natin na nor was any deceit in his mouth, no? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Gusto ko lamang basahin po ito sa Isaiah 53 verse 9, no? Kasi ang saulado ko lang yung 53 verse 6, no? Sa 53 verse 6 sa ulado ko po yan. Tayo ang mga tupang ligaw, no? Kanya-kanya ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na tayo ang dapat tumanggap. Hallelujah. Hallelujah. After ng
ng Isaiah. Yan, Isaiah 53. Hallelujah. Yan, nag-lunch na po ba kayo? Yan, habang kayo ay nagla-lunch, ay tayo mag-lunch ng salita ng Diyos. Yan, 53 verse 9. Hallelujah. 53 verse 9. Yan. Yan. Sabi po dito, kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mahiyaman. No? Ibig sabihin po ay natupad po yung kasulatan dito po sa Isaiah. No? So, pero kalooban ng Diyos, nasaktan siya at pahirapan kahit ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Yan, basahin ko na rin yung aking sa ulo na verse na Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon, ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. No? Yung verse ng salita ng Diyos. No? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Yan, enjoy your meals, Ma'am Maylin La Chica. Yan, tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. So, unang-una, number 3 po, no? Unang-una, yung courage ni Joseph, sumunod po yung kanyang love and respect, at sumunod po yung devotion of the women, no? Yung devotion ng mga babae, no? Nakita po natin na binantayan nila si Lord, si Mary Magdalene at yung isang Mary, at nandun po sa kabila ng tomb, no? Nakita po natin na nagbabantay sila, nagwi-witness sila. In the presence of Mary Magdalene and the other Mary by the tomb is a power testament to their devotion. In a time of deep sorrow, they remained close to Jesus, even in death, no? Yan. Hallelujah. Ayan, nabasa natin kanina yung 20 verse 1, na nandun talaga si Mary, no? Bumalik siya ulit eh. So their faithfulness encouraged us to stay close to Jesus, especially in times of despair and uncertainty. We too must be steadfast in our devotion. Kailangan tayo po ay manatili na sa ating devotion, trusting that He is always with us. No? Tayo po ay magtiwala na siya ay laging nasa atin. So, yung futile effort to prevent the resurrection. Ito po yung ginawa ng mga Pariseo na talagang kumuha pa ng mga gwardya at sinelyuhan pa. At makita po natin na ito po ay itong attempt na ito ay ongoing opposition to Jesus, their fear and of His influence, no? Natatakot sila na ma-influensyan sila ni Jesus kahit na patay na nandun pa rin yung takot nila, no? Ironically, their efforts to prevent deception only serve to authenticate the miracle of resurrection. No? Hindi pa rin talaga sila naniniwala na talaga mabubuhay ang isang Messiah, no? Talagang matigas ang kanilang puso, no? Bagamat mahal na mahal ni Lord ang mga taong ito, no? Sila po ay pinatawad. Makita po natin, no, habang nakapako si Lord, sabi ni Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sabi po dito ay from that time, Matthew 16:21, from that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things, and that He must be killed and on the third days be raised to life. No? Ito kasi tinuturo ni Lord sa Matthew 16, kaya ito yung natandaan nila na si Lord Jesus ay mabubuhay. Kaya gusto nilang pabantayan kasi baka mamaya maging fake yung pagkabuhay ni Lord, pero hindi sila nagtagumpay. Ano man yung kanilang pagbabantay, nilagyan ng selyo, pero nakita po natin na buhay ang Panginoon. So despite human effort to hinder God's plan, His purpose prevailed, no? At we can trust that God's will is unstoppable. Sabi po dito, that is His promise to be fulfilled. So let us live with confidence in His sovereignty and faithfulness, no? So yun, sa huling-huli, yung sealed guarded tomb, no?
sealed guarded tomb. No, makita po natin yung kanilang ginawa, no? Sealed guarded tomb yung ginawa nila. So they went and made tomb secured by putting a seal on the stone and posting the guard, no? So pinabantayan nila. So the sealing and guarding of the tomb were meant to prevent tampering, no? Baka magkaroon ng tampering. So yet they ultimately provided strong evidence for the resurrection. So the secured tomb becoming empty would undeniable point to divine intervention. So makita po natin, hindi madi-deny na talagang nabuhay ang Panginoon kasi naka-sealed yung gwardiya. Hindi siya ninakaw. So hindi siya ninakaw ng mga alagad. So Matthew 28 verses, sabi po dito, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. So, what the world sees as obstacles, sabi po dito, God uses as opportunity to demonstrate His power in our lives. Perceived barriers can become testimonies, no, of God's miracle work, no. Let us remain hopeful and expectant to His intervention. Ano may sinasabi ni Lord sa kanyang pangako, sa kanyang salita ay gagawin niya, no? Ano mang pangako sa ating lahat. So, ang conclusion po na tayo, sabi po rito, yung story ito ay hindi lamang nilibing ang ating Panginoon at siya ay nabuhay, no? It is rich with lessons of faith, no? At yung lessons of faith, yung courage, devotion, at yung sovereignty of God, nandito po, nabasa natin as we reflect on Matthew 27:57-66, sabi po rito, let us be inspired by Joseph's courage, no? Ma-inspire tayo sa ginawa ni Joseph, the women's devotion and the undeniable power of God's plan ay talagang magaganap. So may we carry this reflection in our daily walk with Christ, standing firm in our faith and trusting His promises, no? Let us pray. Sabi po dito, at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po, O Lord, sa pagkakataong ito na kami po ay nakapakinig ng iyong mga salita nung ikaw ay nilibing, Panginoon. Salamat po sa tapang ni Joseph at patuloy na bigyan mo kami rin ng tapang na katulad nila. Bigyan mo kaming ng tulad ng pananampalataya ni Mary Magdalene at yung isang Mary, Panginoon, na patuloy na hindi ka iniwan, maging ikaw ay buhay at ikaw ay namatay, Panginoon. Salamat po, Diyos, at dalangin po namin na patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng pananampalataya pa habang kami lumalakad patungo sa iyo, ay patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagyakap. Samahan mo po kami, yamang pangako mo, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pagpalain po lahat na dumaan dito, lahat po, Panginoon, ng dadaan pa at manunood nito, Panginoon, pagpalain mo katagpuin ang lahat ng kanilang mga panalangin. Si Ma'am Lachika Maylin, si Lenny Mendez Talan, Patricia Giron, Leia Gumatanga, at Guzman, Obadiah Sarbilio, si Ma'am Terry, at si Ma'am Josel. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin, O Lord, at ngayon po ay dalangin po namin na ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Maging ang lahat ng manunood po nito, Panginoon, ingatan mo po. Tunay nga na ikaw ay dakila. Tunay nga ikaw ay Diyos na nabuhay, Panginoon. Hallelujah. Grant us the courage to stand for our faith, Panginoon. The devotion to remain close to Jesus and trust in your unstoppable power. May our lives reflect the honor and love we have for our Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Napakabuti mo. Hallelujah. Yan, tapos na po tayo. Yan. Hallelujah. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Enjoy your meals. Tayo po'y laging kakain ng salita ng Diyos at mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Gustong-gusto niya po na tayo po ay nakikinig, na nagbabasa ng salita ng Diyos. At gustong-gusto niya po tayo na nararanasan natin yung
katuparan ng mga salita niya, no? At alam niyo po, mahal na mahal ni Lord ang lahat ng tao, no? Gustong-gusto niya makarinig ang lahat ng tao. Kaya nga po may enjoy your meals with Kuya Rons, kasi nga gusto niya ipadama sa pamamagitan ko ang pagmamahal niya sa inyong lahat, no? Gusto ni Lord ipadama yung kanyang pagmamahal, no, sa bawat isa. Yun, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Yan, guys. Gusto ko lang po basahin, no, for real purposes lang po. For real purposes, basahin ko po ulit sa Matthew, no? Yan, kumusta na po kayo? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung meron po kayong prayer request, ay i-PM niyo po ako kung meron po kayong prayer request. Yan. Yan. Basahin ko lang po ito, tapos mag-out na po kami. Mag-out na, taalis kami. Hallelujah. Yan. Yan, basahin ko lang po ulit yung text na nabasa natin kanina. So, ang sabi po dito, no, paglilibing, ang paglilibing kay Jesus, no, mga supporting verse dito, nakalagay po din po ito sa Lucas, chapter 50 to 56, no, sa John chapter 19 to 38 to 42, at sa Mark chapter 15 to 42. Yan. Yan. Basahin ko lang po ulit for real purposes po ulit. Yan. Salamat po. Yan. Nang magtatakip silib, isang mayamang lalaki na taga-Arimathea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng malinis na telang linen. Inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol na ipinagawa niya para sa kanyang sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan at saka umalis. Si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. Kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at mga pariseyo kay Pilato. Sinabi nila na natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya't mabuting sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan at sa mga susunod na araw dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kaya kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa sa unang-una. No? Kaysa noong una, sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardiya kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas. At nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. So, yan. Salamat po. Napakabuti ni Lord sa atin. Yan. Tapos na po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yan. Yan, hintayin lang po natin na mga 1 hour and 5 minutes, no? Bago tayo mag-out. Yan. Napakabuti po ng Panginoon sa atin.
Tapos na tayo? Ready ka na? Oo. Magpapantalo na ako. Yan, alis na po kami. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Yan, hanggang sa muli po sa Kuya Ron's Tangin Serye. God bless po. Bye po, bye po.